Freelancers on investments, loans, and debts. Oh, hey, what's up mga ka-freelancers? This is Sir Tommy, laging happy episode ng Tommy. Now, let's talk about our investments, loans, and debts. So, para sa mga freelancers, alam niyo naman, di ba? Ikaw ay tinatawag na lucky and blessed if you got good inheritance from your parents or relatives. Kasi nga, you will be able to continue what's there already. Although it's not too easy also, syempre, wala din naman kasing madali kahit saan. Well, paano naman kung ikaw ay hindi naman tagapagmana ng Downing Corporation? Ano to, si Sanchay ka ba? Okay, saan ka pwede umasa, di ba? Minsan, iba-iba yan. Well, lalo na kung freelancer ka, kasi minsan, ang work ay unstable or inconsistent ang flow ng projects or konti ang clients or minsan mababa ang palitan ng dollars or nagkakalagasan sa kumpanya gaya nung pandemya. Yan, okay. So, paano naman ang ating investments, loans, and debts as a freelancer? Alin ang nakakatulong o alin ang hindi nakakatulong sa isang freelancer? Yan, so, isang malaking bagay syempre kung tayo ay debt-free, pero pag sabi nga natin, minsan may emergency cases or sadyang kulang ang budget, minsan napipilitan tayong mag-loan or mag-installment payment in other terms, di ba? So, alin ang nakakatulong? Siyempre, kung anong emergency na kailangan mo, minsan yun ang inihiram natin. So, alin ang mga nakakatulong? Una, ito ay nagbibigay ng cash flow. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, halimbawa, ang paupahang bahay. So, or negosyo, syempre, di ba? So, kung mag-invest ka daw sa ganyan, siguraduhin kikita ka yung merong babalik na income sa'yo. Okay? And then, kung ito daw, number 2, ay hindi tumataas ang value. Okay? So, ano ba mga tumataas ang value? Sabi nila ito, sabi ni Chinkitan, at saka mga startup businesses. Okay? Tumataas ang value kasi kumikita. And then, number 3, yung mga totoong necessary or asset, kumbaga. At hindi siya liability. Ano ba yung mga liabilities? Ito yung mga, yan. Okay? So, kailan nga ba nagiging mali ang mga loans, di ba? Based on experience na din, pag ito ay puro, number 1, pang lakwatsa or leisure, well, kung occasionally, okay naman yan eh. Kasi we work to enjoy. Pero too much of it, yun. Doon ka madadali ha. And then number 2, pag puro palabas ang pera, so kagaya ng, let's say, ang kotse naman kasi, pag nakakatulong sa'yo sa negosyo, it can be an asset at some point. Or sa work mo, ganyan. Okay naman yan. Pero madalas ha, pag ito ay pang-forma lamang, bumababa talaga ang value kasi. Pagkalabas kasi ng kasa, or yung kung saan mo binili yung kotse, bababa na siya ng presyo. Agad-agad, automatic yun. Walang excuses. Diba? Kahit gaano kabago yan, pag nilabas mo sa bilihan, magiging second hand yan pag binenta mo na. Right? Although bago pa rin siya, syempre. Pero bababa ng presyo, hindi kagaya ng lupa. Tumataas. Now, ano pa? Pag ito ay may interest na malaki, syempre. O yung OA. OA, ikakalulong. Kumbaga ikakalubog mo lalo. Madalas yan pagka luho ang ginagastos. So, kaya sa ating mga ka-freelancers, hinay-hinay, I personally have learned this the hard way too. Hindi masyadong maganda ang loans and debts sa buhay. So freelancers tayo na pinalaki ng BDO kaya we find ways. So yun ang maganda sa ating mga freelancers. We can always adjust and improve, okay? So reminder, kung need mag-loan man, siguraduhin yung kakayanin lang bayaran. Or kung talagang may emergency, siguraduhin maging madiskarte at balanse pa din sa maayos na health. At subukang hulugan all the time na tama sa oras para hindi ka nagkakaroon ng interest. And then, piece of advice, huwag mag-loan sa lending apps. Nako, lending apps yan online ha, yung sinasabi ko. Ever, please. Pag na-delay ka saglit dyan, wala na. They will try to ruin your name at all costs. Pero bayaran mo syempre. Kung nag-loan ka ng 600, pag hindi ka nakapagbayad, automatic kasi yan may interest na 30%, 40%. So, kung ang 600 na loan mo, magiging 1,000 agad yan in a week. Okay? So, wag, please. And then, pag late payment, kababaon ka, kaya never to loan sa mga loan apps online to freelancer. It's not a good thing. Nasubukan ko na yan. Been there, done that. Kung ano-ano itetext nila sa mga kakilala mo. But nevertheless, doon tayo sa good loan. Alin yun? Yung babalik sa'yo yung kita. Yung pwede ka mag-invest sa house. Like for example, na installment sa pag-ibig, and then bayaran mo, and then iparenta mo para babalik din sa'yo yung income. Tataas pa yung value ng bahay at lupa, ganyan. Saka mo, ayun, going office sa business or iparenta, nasa sa'yo na yun. Something like that. Or a startup business, kahit wala mo ng malaking kapital, gaya ng sa freelancing, it's also a business, di ba? Or getting projects, ayan. So, pwede din ganun. And then affiliate marketing online or more freelancing, syempre. Now, mag-save din talaga para sa mga emergency funds, and kung kaya ng insurance, pwede din. At mag-invest syempre sa marami pang kaalaman para mas madaming projects. Ingat sa pagla-loans ka freelancers. Bye!